Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ina na takot sa pakikipagsapalaran tungo sa dagumpay. Siya ay si Aida. Takot ako sa mga pagsisikap na walang katiyakan sa lungsod. Siguro'y dahil nakikita ko ang naging resulta ng pakikipagharimulan ng aking mga kalugar para sa kanilang mga anak. Napawang kabiguan lamang ang mga sinapit at ang katotohanang hindi ako makabitaw sa mga kasaysayan ng nakaraan na hanggang sa ngayon pilit ko pa ring pinaninindigan. Doro, papasok na ako dyan sa loob, ha? Nagluto ako ng sinampalukang manok. Kaya ito, dinalang kita ng isang mangkok. Nagdala na rin ako ng kanin para kako hindi ka na magsaing. Lalapag ko rito sa lamesa mo. Maraming salamat lagi sa pag-aalala sa akin, Felix. Sino pa ba naman ang magtutulungan? Kundi tayo rin. Mabuti pa kumain ka na. Sige, habang mainit pa ito sabaw ng sinampalukan. Ang totoo, kinapatamaran ko na ang buhay. Huwag kong sinasabi yan. May sarili kang lupang sinasaka. May sariling bahay na tinitirahan. Kahit paano, mapalad ka pa rin masasabi. Kung hindi siguro ilagaw sa akin ng kanyang mga pangarap ang anak ko, Felix, para akong ililibing ng buhay, kapalit ng kanyang mga ambisyon. Helen, ang sabi ko'y mamitas ka na ng mga kalamansi ibebenta natin sa bayan. Bakit hindi ka pa kumikilos dyan? Sandali lang po, Nay. Inaayos ko lang po itong mga requirement ko na kakailanganin ko para sa pag-a-apply sa kolehiyo sa Maynila. Ano ka mo? Anong sinabi mo? Luluwas po kasi kami bukas ni Levi, papuntang Maynila. Mag-a-apply po kasi kami sa isang kolehiyo doon, kung saan naroroon yung mga kursong gusto namin. Software engineering po kasi ang gusto kong kunin, Nay. Hindi ba sinabi ko sa iyo sa trade school sa bayan ka mag-aaral ng vocational? Po? Narinig mo ako, ha, Milen? Sa trade school ka magpapa-enroll sa pasukan. Pero itay, wala po sa trade school yung kursong gusto kong kunin. Puro maikling kurso lang po naroon eh. Maritime course po ang gusto ko. Wala akong itutustos sa kursong gusto mo. Lalo na sa ambisyon mong pag-aaral sa Maynila. Tay, ako na po ang bahala sa sarili ko sa Maynila. Marami po akong mapapasok ang trabaho noon para maging self-supporting ako. Kaya ko pong pangalagaan ang sarili ko. Kaya payagan niyo na po ako. Pagkatapos tutubukan na rin na sungay at buntot sa pagtira mo sa Maynila. Tay, Susumagin mo na rin ako pagdating ng araw dahil matitigas na rin ang iyong mga pangangatuwiran. At ang pinakamasaklap ang pwedeng mangyari, kalilimutan mo na ang ugat ng iyong pinagmulan. Ang gusto ni Inay, kumuha na lang ako sa trade school ng short course sa pagtatanim at pagpapalago ng mga prutas at gulay. yan din ang ipinipilit sa akin ni Itay. Maikling kurso rin sa agricultural crops production. Ang lagi nilang sinasabi, para rin daw sa magandang kinabukasan natin. Kapag napagyaman natin ang mga lupang minana pa nila sa kanilang magulang. Kung talagang gusto nilang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, bakit hinahadlangan nila ang mga pangarap natin? Bakit ayaw nila tayo makapag-aral ayon sa mga gusto nating makamit sa ating mga buhay? Ako, tuwing dadaan talaga tayo rito, Gloria. Nalulumo ako kapag nakikita ko ang bahay ni Doro.
Pinangangatawa na nga kasi niya yung kalungkutan. Tignan mo, oh. Ang dilim sa loob ng kubo niya. Mano man lang magsindi, kahit isang kandila, para naman lumiwanag siya doon sa loob. Ewan ko ba naman sa taong yan? Pati ka mo yung bukid niya. Hinayaan na niya nakatiwangwang. Puro damon ligaw na nang huli ko makita. Ay, sayang na sayang yung lupa. Kung tinamnan niya yon, o di sana kasabay natin siyang aani ngayon. Ay, nawala na nga kasi siya ng gana sa buhay. Buhat nung magpunta sa Maynila yung anak niya para raw mag-aral. Kung bakit naman kasi yung bata na yon mula nung umalis, abay, hindi na nasilip ang ama. May iniwan ng cellphone number. Hindi naman makontak ni Kuya Felix. Ay, sus, talagang ganun. Palaging nagbabago ang buhay. Gayon din yung mga tao sa paligid. Pero hindi naman yung dahilan para mawalan siya ng pag-asa. Sinasayang niya yung mga panahon niya. Maraming bagay pa po pwedeng niyang gawin, lalo na para sa sarili niya. Doro, ako uli ito. Dinalan uli kita ng pagkain. Tutuloy na ako, ha? Sabi ko na naman sa'yo, huwag mo na akong dalang palang kung ano-anong pagkain. Sinusuka ko lang din kasi ang mga kinakain ko. Ayoko lang kumain dahil palang ayaw nang tanggapin ang sikmula ko. Paano nga nagpapalipas ka ng gutom? Naku, masama na yung ubo mo. Maigi yata, samahan na kita sa health center para makapagpagamot ka ron. Hindi na. Ayoko rin lamang gumaling. At gusto mo ay lumala na itong kalagayan ko. Para mamatay na ako. Gusto ko na talagang mamatay, Felix. Ayan ka na naman eh. Nawawalan ka na naman ng pag-asa. Kaya nga lagi kitang pinupuntahan dito para madama mong hindi ka nag-iisa. Karamay mo ako. Nandito lang ako. Salamat. Pero ramdam ko na ang nangangapos ng hininga ko. May mga oras na hirap na ako. Sana nga isang araw hindi na ako magising. Akin na sabi yung mga papel na yan, Milen. Ibigay mo sa aking lahat. Hindi ako nagbibiro. Pupunitin ko lahat ng mga yan. Kapag nagpilit kang lumuwas ng Maynila ngayon. Pero Nay naman ngayon po yung huling araw para makapag-submit kami ni Levy ng requirements doon sa universidad na pinag-a-applyan namin. Kung hindi po kami makakalmas ngayon, sayang naman po yung magandang pagkakataon na yun. Sasabihan ko si Kuya Felix, hindi kayo dapat makaalis ni Levy. Nay! Alam ko naman po kung ano yung kinakatakot ninyo Yung mawalan kayo ng taga-tanim at taga-ani ng mga kalamansing, sabi nyo nga, pinagkukunan natin ng kabuhayan simulat sa pool. Pero Nay, gusto ko po maging isang software engineer. Gusto ko po maranasan ang pag-unlad ng teknolohiya, ang pag-unlad ng mundo. Ako ang pakinggan mo, Milen. Dito sa lupang ito na kinatatayuan mo, nandito ang mga pangarap ko para sa iyo. Kaya huwag mong alisin sa akin ang pag-asang yun. Ama mo ko, Levi. Maaaring hindi mo nauunawaan ang mga mararamdaman ko kapag umalis ka. Dahil mas matimbang sa iyo mga pangarap mo. Itay, kasama ko po kayo sa mga pangarap ko. Kahit kailan, hindi po ako nagplano para sa sarili ko lang. Hindi ko po pwedeng baliwalayin ang inyong mga paghihirap sa pagpapalaki sa akin. Pero paano kung
nahuwili ka na rin sa buhay lungsod. At hindi ka na bumalik din eh. Matutulad din ako kay Doro na naiwang nag-iisa sa kanyang kubo. Nagkasakit at namatay na lang sa kanyang higaan. Napakasakit isipin yun, Levy. Alam mo, Aida, nang pumasa ang anak ko sa isang scholarship program sa Canada, nakaramdam ako ng tuwa para sa kanya. Pero, nakaramdam din ako ng lungkot para sa sarili ko. Kasi nga napalayo siya sa akin na malayong malayo. Pero naisip ko rin sa huli, may pangarapan ako para sa kanya. May pangarap din naman siya para sa kanyang sarili. Ako'y natatakot pa rin sa maaaring kahinatnan niya sa Maynila. Lalo na't babae siya. Pero dapat di natin tanggapin. Hindi tugma ang mga pangarap natin para sa ating mga anak, Aida. Kailangan nating kilalanin ang mga gusto nilang marating sa kani-kanilang mga buhay. Hayaan nating mahanap nila ang mga sarili nila. Siguro nga, dapat na akong bumitiw sa nakagisnan ko sa aming mga magulang. Nasa lupa lang na ito umiikot ang buhay. Nalimutan kung maaaring dito man magsimula ang iyong mga pangarap. Pero maaaring hindi naman dito magtapos. Tay, pinapayagan niyo na po akong lumuwas ng Maynila. Po, May extension pa naman doon sa ina-applyan yung Universidad ni Milen, di ba? opo. Kaya makakahabol pa po kami ni Melen. Sige. Bukas ng umaga, ihahatid namin kayo ng tiyang Aida mo sa terminal ng bus na papaluwas ng Maynila. Maraming salamat po, Itay. Pangako, wala pong magbabago sa pagitan ng mga pangarap ko at pagmamahal ko sa inyo. Para po sa ating dalawang lahat ng pagsisikap na gagawin ko. Ang inayo. Hindi na matapos-tapos ang mga luha. Oy, Belen, yung laging biling ko sa iyo, ha? Maging matapang ka sa buhay Maynila. Mabilis ang takbo ng buhay roon. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Kaya ko po ang sarili ko. Paano ba ako mapapanatag sa pagkakalayo natin ito? Pangako po. Palagi po akong uuwi dito sa baryo. Ito pa rin mga pangako mong yan, anak. Opo, Nay. Palagi rin kitang hintayin. Sino nga ba ang hindi sumusubok sa buhay na walang katiyakan? Pero ang tiyak, lahat tayo ay may pangarap para sa ating mga mahal sa buhay. At dapat nating tingnan ang mas malawak na mundo para sa ating mga anak. Para sa kanilang mga sariling pagkakakilanlan. Para sa kanilang mga sariling layunin. Nagulat nga ako sa naging mabilis na takbo ng panahon. Huling semester na pala ni Milen sa software engineering. Naghahanda na siya sa kanyang pagtatapos. Tulad ni Levi, na nasa kanyang on-the-job training na rin sa kanyang maritime course. Ngayon ko nauunawaan ang kahalagahan ng kaisahan ng damdamin ng isang magulang at ng isang anak sa pagtupad ng mga layunin. Ako si Aida, at ito ang aking buhay. Ang mga pangarap ang nagtutulak sa atin upang humubog ng isang buhay na may direksyon dahil sa kagandahan ng mga ito. Nagsisimula ang isang magandang kinabukasan. Makarag Sigalap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, June Ligaspi, at Rosana Villegas sa papel na Aida. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga,
Supervisyong Teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Mapapakinggan natin ngayon ang paglalakad ng isang anak na labis na nanghinayang sa mga panahong hinayaan niyang lumipas na hindi pinahahalagahan ang mga mahal niya sa buhay. Siya ay si Rodora. Hindi expressive ang aking mga magulang. Kaya nung lumaki kami magkakapatid, hirap din kami magpakita ng malasakit sa bawat isa. Para bang masyado kaming maramot magpakita at magbahagi ng pagmamahal sa isa't isa. Akala ko okay lang yon, kasi yun naman ang nakasanayan namin. Huli na nang mapagtanto kong dapat pala ay mas naging mapagmahal akong anak. Rodora, natapos mo ba lahat ng backlogs mo? Yes, sir. Lahat po na-submit ko na. Na-turn over ko na rin kay Kathy ang mga reports na kailangan i-prepare habang wala ako. Sabi mo, gusto mong mag-unwind for a few months para mas maging productive ka sa trabaho. So I hope makapagpahinga ka talaga during your vacation leave. Huh? Yes, sir. Maraming salamat po sa pag-intindi sa akin. Isa ka sa mga pinakamahalagang officer ng kumpanyang ito, Rodora. Kaya ayokong ma-burnout ka. Gusto kong mag-stay ka dito sa company for 10 or 20 years more. Salamat po sa tiwala. O so, sige, you can go. Call me anytime if you need my help, huh? Yes, sir. Maraming salamat po. Super excited na ako, love! After 10 years ng pagtatrabaho, ngayon lang ako makakapagbakasyon na walang hinahabol na oras. Masaya ako para sa'yo. Punta tayo sa Palawan. Uy. Tapos, diretso tayo ng Cebu. Tapos, kung papayag yung friend ko na bigyan tayo ng discount, pwede pa tayo magpunta sa Bali. Ko, first out of the country vacation natin yun. Oo nga. Oh, si ate, tumatawag. Teka. Hello? Oh, Ate Emma! Bakit ka napatawag? Ate! Pasensya ka na, Rodora. Hindi ko naman alam na ngayon ay i-schedule yung operasyon ko. Ate naman eh. Hindi ko talaga sinasadyang sirain ang bakasyon mo. Kapag nakarecover ako agad, kukunin ko agad sa'yo si nanay. Kailan ka pa makaka-recover? Over yung tatanggalin sa'yo. Ko-confine ka pa dito sa ospital ng ilang linggo. Yung recovery period mo pa. In short, sa buong leave ko, magbabantay lang ako kay nanay. Pasensya ka na talaga. Hindi ko naman pwedeng iwan sa iba si nanay. Alam mo naman yun, mahina na rin. Ate Emma! Pasensya na talaga. Nay! Isabi ko naman sa inyo wag na kayong maglaban ng marurumin yung damit. Kasi papalawli ko na lang yan. Ayoko kasi natatambak yung mga labahin mo rito. Huwag na kasi kayo nagpapagod masyado kasi hindi na kayo bata. Maya-maya may nararamdaman kayong masakit sa katawan ninyo. Mas mabuti na po yung nag-iingat. Kaya ko pa naman. Kulit ka naman eh. Ako naman, Rodora. Kapag sinabi ko huwag niyong gawin, huwag niyo nang gawin. Nandito kayo sa pamamahay ko. Ako masusunod dito.
Isa pa, iniisip ko lang naman yung kalagayan nyo eh. Tayong dalawa lang dito sa bahay. O, kapag may nangyari sa inyo, paano ko kayo aagapan? Ay, hala. Pasensya ka na sana. Hindi Nay! na mauulit. Pwede. Kunting konsiderasyon naman. Ano po? Kaawaan ka ng Diyos. Ikaw yung boyfriend ng anak ko, hindi ba? Opo, kumusta po kayo? Mabuti naman. Ay, maupo ka. Kukuha kita na makakain. Huwag na po kayong mag-abala. Susunduin ko lang naman po si Rodore. Ay, kahit na. Maupo ka lang dyan at paghahanda kita. Huwag mo na akong tatanggihan. Lalo na, ngayon pa lang tayo nagkakakilala. O, sige po. Kayong bahala. Ah, sige, sandali lang. Saglit lang ako. Oo. Napakabait naman niya. Darren? Oh, Narito ka na pala. kumusta kayo ng nanay mo rito? Nasasanay ka na ba nakasama siya? Ay, nako. Huwag mo na akong tanungin. High school pa lang nangungupahan ako kasi malayo ang school ko sa bahay namin. Kaya hindi ako sanay nakasama siya. Palagi kaming hindi nagkakasundo. Masasanay ka rin. Ay, ewan, Darren. Kung pwede lang hilahin ng mga araw. Kaya lang matagal pa eh, bago maka-fully recover si ate. Mabait naman ang nanay mo eh. At saka, hindi mo ba naiisip na tumatanda na siya? Dapat samantalahin mong panahon na kasama siya. Nay? Oh, Rodora. Ay, alika na. Sabay na tayong kumain. Nakapagluto na ako. Maupo ka na rito. Ihahain ko lang yung ulam natin. Tama nga si Darren. Matanda na si nanay. Hindi na siya kagaya noon na malakas. Itim ang buhok. Hindi pa kulubot ang balat. At higit sa lahat, hindi pa kuba ang likod. Masyado ba ako naging abala sa sarili kong buhay? At hindi ko na napansin ang paglipas ng panahon? Masyado ba akong nawala ng panahon sa kanya? At hindi ko na namalayan na unti-unti na siyang namamaalam sa kanyang kabataan, sa kanyang lakas. Rodora! Nay! Halika na sabi. Kumain na tayo. Sige po. Ay, ang bangwa. Nay! Gising na pala kayo. Eto po, nagluto po ako ng maaga. Maupo na kayo? Unang beses ko na makakatikim ng luto mo. Magaling po ako magluto. Baka hindi nyo alam. Alam ko. Kanino pa ba kayo magmamana? O edi sa akin na magaling magluto. Kayo na lang lagi kasi ang nagluluto para sa akin eh. Kaya, ngayon, ako naman. Ano ba itong niluto mo? Sinigang na hipon. Ha? Tikman nyo! Masarap yan, Nay! Oo, sige, sige. Oh, mukha nga masarap yung luto mo. Marami ba siyang nakain hipon, Iha? Naubos po niya yung hinain kong isang mangkok, Dok. Ay, ano ka ba kamo ng pasyente? Ako po? Hindi. Ako. May iba pa ba akong kausap dito? Siyempre, ikaw. Anak po ako ng pasyente. Anak ka ng pasyente tapos hindi mo alam na may allergy sa hipon ng nanay mo. Sorry po. Sa kanya ka mag-sorry. Kung hindi siya naagapan, sa edad niyang yan, baka kung ano na nangyari sa kanya. Sorry, Dok. O, sige na. Pumasok ka na sa ward ng nanay mo. Mag-sorry ka sa kanya. Ligtas na siya. Kaya sa susunod, huwag kang basta-basta naghahay ng kung ano-ano sa nanay mo, ha?
Rodora, hindi mo naman sinasadya yun. Hindi ko naman talaga sinasadya, ate. Sino ba naman ang may gusto na malagay sa peligro si nanay? Isa pa, kinain naman ni nanay yung luto mo kahit alam niyang allergic siya. Kasi siguro, ayaw niyang ma-offend ka. Kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Nasa mabuti na naman siyang kalagayan. Ate, all this time, nasan ba ako? Ha? Ano? Hindi kita maunawaan. Bakit hindi ko kilala si nanay? Bakit hindi ako malapit sa kanya? Bakit hindi ko napansin na tumatanda na pala siya? Rodora. Anak niya ako, ate. Pero anong klaseng anak ba ako? Hindi ako naging mabuting anak sa nanay natin. Lumaki ako, puro sarili ko lang nakatupag ko. Tama. Huwag mo sabihin yan. Hindi naman yan totoo. Ate, anong klaseng anak ako? Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede ka pang bumawi kay nanay. May panahon pa, Rodora. Napakaganda bala rito. Sariwa ang hangin. Marami na mga ganitong pasyalan dito sa akin, Nay. Hayaan nyo, sa susunod na linggo, sa ibang probinsya ko naman kayo dadalhin. Mamamasyal tayo kinadarin. Talaga? Oo. Pero, ayos lang naman sa akin kahit dito lang. Kahit nga sa bahay lang eh. Samantalahin po natin ang panahon na nakalive pa ako. Siya, sige. Eh, kung yan ba ang gusto mo? Tara, dun tayo maupo na sa bandaroon. Mag-impake ka na mamaya, ha? Ha? Magbiyahe tayo bukas, papuntang Pangasinan. Mamamasyal tayo. Masaya ako dahil na-enjoy mo ng oras kasamang nanay mo. Marami pa akong planong gawin kasama si Nanay Darren. Oh, teka. Nakabukas sa main door? Nay? Nay! Ba, Rodora? Ha? Nay! Nakahandong siya sa sahig! Nay! Nay, gumising ka! Nay! Ate, bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa kinuha si nanay? Nagsisimula pa lang akong bumawi sa kanya. Kulang na kulang pa ang mga alaala namin dalawa. Bakit ngayon pa siya nawala? Rodora, wala tayong magagawa. Dumating na ang kanyang takdang oras. Ay, sorry. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Dahil hindi ako naging mabuting anak sa inyo. Hindi totoo yan. Ate, hindi ko man lang nasabing mahal ko siya. Hindi ko man lang nasabi kay nanay na mahal ko siya, ate. Alam naman
ni nanay yon, Rodora. Para kay nanay. Isa kang mabuting anak. Hanggang ngayon, sa tuwing naiisip ko ang sandaling yon, naluluha pa rin ako. Parang bigla kong gustong mag-time travel at bumalik sa panahong malakas pa si nanay. Napakarami kong sinayang na panahon. Pero tama si Ate Emma. Kahit paano, alam kong naiparamdam ko naman kay nanay ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko man nasabi, pero alam kong nakita niya. Kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, na mahalaga siya sa akin. Sa mga anak na nakikinig ngayon, hindi habang buhay, malakas ang ating mga magulang. Spend time with them bago pa mahuli ang lahat. Ako po si Rodora at ito ang aking buhay. Ang kwento ni Rodora ay isang patunay na hindi lang material na bagay ang mahalaga sa buhay. Pahalagahan natin ang bawat pagkakataong ibinibigay sa atin upang maiparamdam natin sa ating mga mahal sa buhay na sila ay mahalaga. Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Jonel Benamin, Maynard Landicho, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Rodora. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kwento ng isang dalagang binging-bingi sa abuso ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng matatalim na salita. Siya ay si Jade. Kailangan matapos ko itong pagre-review ko. May exam kami bukas. Ala, bakit namatay ang ilaw? Nagre-review pa ako. Jade, in-off ko ang ilaw. 12:00 na't bukas pa ang ilaw? Ha? Akala mo ba malaki magpadala ng pera ang ama mo? At nag-aaksaya ka ng kuryente? Lola, nagre-review po ako dahil may exam kami bukas. Ba't nangangatwiran ka pa? Sinungaling ka talagang bata ka. Napakahaba ng araw, wala kang ginawa. Oy, wag na wag mong bubuksan yung ilaw na yan, ha? At malilintikan ka sa akin! Ano ba yan? Paano yan? Flashlight na naman ang kasangga ko nito. Di pa niya naisip. 8:00 na ako nakauwi. Naglinis pa ako ng bahay. Naghugas pa ng pinagkainan. At nagpahinga. Ay, talagang ngayon pa lang ako makakapag-review. Jade, mga damit mo yan, hindi ba? Oh, Tingnan mo, pinagtatapon ng lola mo dito sa labas. Saan ka ba galing? galing po ako ng school. Puro kasi kami production ngayon eh. Teka lang po ah. Oh, naririyan ka na pala. Ayan. Ayan ang mga damit mo na ubod ng baho at nilalamok na sa kwarto. Hindi mo man lang malabhan? Aba, mahiya ka naman. Kababae mong tao, salaula ka. Lola naman, Ah! bakit yun naman tinapon dito sa labas ng bahay? Ang kakahiya naman, ang dami
kasi lumalaki kang tamad. Ultimo damit mo, hindi mo masikaso? At ngayon ka lang umuwi. Tapos sinasagot-sagot mo pa ako? Busy po ako sa shooting. Busy-busy. Hindi ko lang pumasikaso pero lalaban ko naman po mga yan. Hindi niyo naman ako kailangang ipahiya. Aba, narinig niyo yan? Ha? Narinig niyo yan? Concern lang naman ako sa kanya. Aba, pinagsasagot pa ako ng sutil na batang to. Hindi niyo naman dapat pinapahiya yung bata. Sige! Magkampi-kampihan kayo! Sabihin yung mali ang pagpapalaki ko sa batang to! Jade, come on! Punta ka na sa debo ko. Tapos na yung Hell Week natin. Let's enjoy. Most of our classmates will be there. O Elise, gustuhin ko man. Alam mo naman yung sitwasyon ko, di ba? 18 anyos na ako pero hindi ko pa rin magawang magkaroon ng kasintahan o kaya bumarkada man lang. Kasi lagi ako inaadlangan ng lola ko. Pinapagalitan pa ako kesyo mabubuntis, malanti, at hindi makakatapos ng pag-aaral. Alam mo, naiisip ko, dahil sa matanda na si lola mo, kaya nagagawa niya yon. But you know, my lola's not like that. She's the gentlest woman at her age, ha? Plus, nakakasabay siya sa aming mga apo niya. She aged gracefully. Tagal ko na nga rin nagtitiis eh. Alam ko, masamang magtanim ng galit. Pero galit na galit ako sa kanya. Walang nakakaintindi kung gaano kasakit yung mga sinasabi niya sa akin. Binibilang ko na nga lang din yung araw kung kailan tayo gagraduate para makaluwas agad ako sa Maynila. Gusto ko na siyang layasan. If it cost your peace, you should do something about it. Lahat tayo may karapatang mamuhay ng payapa. At kung sa pag-alis mo sa poder ng lola mo, mas magiging okay ka, ituloy mo. Lalo pa, at diagnosed ka na with anxiety. Elise, ang lungkot-lungkot ko. Dito na nga lang ako sa school at sa bahay niyo nakakahinga. Dahil halos araw-araw na alam ko binubungangaan ng lola ko kahit na simpleng bagay. Ayoko na. Lumalaban na lang ako para kay Papa. Jade, lagi mong tatandaan, nandito kami. Our house is always open for you. Ang tahanan, dapat magpapatahan sa'yo. Hindi maglalagay ng luha sa mga pisngi mo. Halika nga dito. Power hug na nga, no? Oh, sige na. Kahit di ka na makapunta sa birthday ko, ha? Huwag ka nalang magpapalipas ng kain. Kumain ka lagi kahit malungkot ka. Oo. Salamat, Elisa. Pasensya ka na. Hoy! Linisin mo yung lababo. Napakasalaula mo at diyan ka pa nagmumumog. Ilinis ko na po, Lola. Puro ka kasalaulaan. Matalinong tanga. Sa eskwelahan ka lang magaling. Ano po bang pinupunto nyo? Nagmumog lang ako, may nasabi na kayo agad na masakit sa akin. O ba't? Taputin nyo nga ako. Galit ba kayo sa akin? Oh, sumasagot ka pa? Totoo naman, di ba? May galit kayo sa akin dahil kahit simpleng bagay lang pinalalaki nyo. Araw-araw na lang, kahit sa mga kapitbahay natin, sinisiraan yung sarili nyo nga po. Pinagkakalat nyo, masama akong tao. Kahit alam naman nating dalawa, wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Napakasama ng batang to. Balik ka nga dito. Wala kang respeto sa akin. Nahihirapan ako. Huminga. Halika dito. Halika dito sa tsuhin mo. Ipakita mong totoo mong kulay. Bastos ka. Halika dito. Ano umaga, nagkakagulo kayo? Nako, aatakihin ako sa batang to, Samuel. Ang puso ko. Diyos ko, papatayin ako ng batang to. Ako na naman ba may kasalanan? Ako ulit pinagbubuntunan nyo? Oh,
Sumasagot ka pa. Alam naman po nating dalawa kung sino gumagawa ng problema dito. At kung bakit laging mainit ang ulo ng nanay nyo. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit ako pinagbubutan na ng galit? Bastos ka. Buti siya sa'yo. Hindi mo ba naiisip kahit matanda na siya? Siya pa rin ang nag-aasikaso sa inyo. Tama! Intindihin mo, Mama, ha? Alam mo kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya. Lumaki siya sa madrasta, minaltrato, at binabarumbado ng chuluwis mo. At sinasabi niyo yan na sapat na dahilan para ako naman ang maltatuhin ng nanay nyo? Ha? Kahit kailan ba tinanong niyo ako kung ayos naman sa akin kung paano niya ako pakitunguhan, ha? Ang dibdib ko. Basta ka palang nagmamalaki ka na. Paano pa kapag nagkaroon ka na ng sarili mong pera? Wala kang utang na loob. Kahit nung nawala yung pera niya, ako pinagbibintangan niyo. Kahit alam niyo si Tito Luis yung kumuha nun. Hindi ako nagmamalaki. Hindi ko gusto yung ganitong klase ng buhay. Kaya ka, lumayas ka sa bahay na ito. Hindi ka namin kailangan dito. Lumayas ka! Jade! Look at you! 2 days ka nang hindi kumakain. Are you sure you're taking your meds? Your anxiety kicks in again. Ang gulo ng kwarto mo. Hindi ka pa naliligo. I'm sorry, Elise. Gusto ko muna mapag-isa. Oh. Okay, Jade. Nasa baba lang ako if you need something, okay? Hello? Hello, anak. Nasaan ka? Hindi ka na umuwi. Naglayas ka daw. Pa, pabor po sa akin na palayasin ako. Matagal ko nang gusto umalis doon. Nasaan ka ba? Okay ka lang ba? Yung gamot mo, anak. Iniinom mo ba ba? Nakila Elise po ako. Hindi ako okay. Hindi naging maganda ang dulot nun sa akin. Ang sakit-sakit po. Ayoko nang bumalik doon. Mas gusto ko ng tahimik. Anak, hindi ba kita masasamahan dyan? Sa graduation mo pa ang makakauwi. Itawarin mo ako. Hindi ko din gusto ito. Pa, hindi ko kayang intindihin ang nararamdaman ng iba kapalit ang kapayapaan ko. Mas mabuti na sa akin ang lumayo. Pa, pag-uwi mo, lumipat na tayo ng Maynila. Makakahanap agad ako ng trabaho. Naintindihan kita, anak. Pero tandaan mo, na pamilya mo pa ninyo. Lola mo pa rin siya. Hindi magandang pinagdaanan ng Lola Elena mo. Kaya lawakan mo lagi ang iyong pangunawa. Pero pa, alam mo naman na dahil sa araw-araw kong nararanasan kay Lola, kaya ako nagkasakit, hindi ba? Hindi din naman po naging madali ito sa akin. Nahihirapan po ako na mag-aral. Tapos sa bahay palagi akong kinagagalitan. Kahit sa mababaw na dahilan. Lagi siyang gumagawa ng ikagagalit niya sa akin. Anak, may pag-asa pang bumalik. Papalag ka na magpagawag ka. Pero ang lola mo, hindi niya naranasan magpagamot. Pinipilit pa rin niyang maging mabuting tao. Kahit may anger issues siya. Anak, sana lawakan mo ang iyong pangunawa at magpatawad ka. Papa! Narito ang summa cum laude ng Bachelor of Arts in Mass Communication, Jade Austria, para sa kanyang munting talampati. Nagsilbing tahanan ko ang eskwelahan. At ginugol ko na lang ang sarili ko sa pag-aaral. Para makalimutan ko ang mga masasakit kong naranasan. Ang pamilya ay hindi lamang sa dugo,
Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng kapayapaan. Kung ang paglayo ang tanging solusyon upang sa buhay ay di ka bumitiw, huwag kang magdalawang isip na lumayo. Ang pinakamahalaga, huwag mong kalimutang mangarap. Dahil ang iyong pangarap ang kukumbinsi sa'yo na ipagpatuloy ang buhay. Anak, proud ako sa'yo. Patawarin mo ako dahil wala ako sa tabi mo. Wala yun pa. Ang mahalaga, magkasama na tayo. Oh, tumatawag ang lola mo ha. Sandali. O, kausapin mo. Hello, Lola? Hello, Jade, Apo. Ay, patawarin mo ko dahil ikaw ang laging nakakagalitan ko. Wala kang kasalanan. Patawarin mo ko. Ay, congrats nga pala, Apo ko. Lola, sorry din po dahil nagtanim ako ng galit sa inyo. Dapat nga, mas lalo pa kitang inunawa. Maraming salamat po sa pag-aasikaso mo sa akin. O siya, sige na. Eh, nasa na ba kayo ng papa mo? Naghihintay na kami dito ni na Tito Luis at Tito Samuel mo. Magsa-celebrate pa tayo. Ang dami naming inihanda. Wow! Oh, sige po, Lola, pauwi na po kami. Thank you po. Makapangyarihan daw ang salita. Lahat ng mga bintang, husga, at hinala na narinig ko. Lahat ng iyon nabaliwala sa tagumpay na narating ko ngayon. Isa na akong host sa pangarap kong show. Mapayapa kaming namumuhay ni Papa sa Maynila. Higit sa lahat, pinagpapatuloy ko pa rin ang therapy upang balang araw, hindi ako makasakit ng damdamin ng iba. Makapangyarihan ang salita. Ngunit wala nang mas lalakas pa sa mga salitang binibigkas mo sa iyong sarili. Ako ay may karapatang mamuhay ng payapa. At higit sa lahat, magpatawad. Dahil ang tunay na nagmamahal ay nagpapatawad. At sa pagpapatawad, makakamit ang tunay na kaligayahan. Ako po si Jade. Ito ang aking buhay. Ang sugat ay hindi lamang nakukuha sa pisikal. Ito ay matatamo din sa emosyonal. Huwag nating ipagsawalang bahala ang mga bagay na umuupos sa atin at nag-aalis ng kapayapaan ng ating isipan. Lahat mga kaibigan, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalagang muntik nang mawala ng pag-asa. Siya ay si Wena. Dalawa lang kami magkapatid at ako ang panganay. Sabi ni Inay, pumanaw sa bilangguan ng aming ama. At dahil doon, ako bilang panganay ang naging katuwang ni Inay upang mabuhay kami. Naku! Nakakainis naman, oh! Kung kailan nakapagluto na ako ng mga kakaning ititinda, at saka naman umulan ng malakas. Paano ko pa ngayon ito may lalako? Huwag kang malungkot, anak. Baka naman tumila rin agad ang ulan. Sana nga po, Nay. Kasi pag nagkataong maghapong ulan, malulugi po tayo. Kailangan pa naman natin ng pera. Oo nga. Dahil may babayaran sa school ang kapatid mo. Sana talaga tumila na ang ulan na ito. Hindi bali matagalan ako sa paglalako. Huwag lang tayong malugi.
init naman ng araw. Kahapon umulan ng umagang-umaga. Ngayon naman, napakainit ng araw. Pag ganito naman ang panahon, sobrang nakakapagod ang maglako. Sana may bumili pa nito mga tinda ko. Para naman makabawi ako sa lugi kahapon. Ate! Bili na kayo ng suman, mga kuya! Puto, kutsinta, at biko! Bili na po kayo! Wala! Ay, Naka muna sandali! ay, Mang Nestor, kayo pala! Bili na po ninyo ito natitira kong kakanin para po maubos na. Ay, sige. Bibiling ko na lahat yan. Tamang-tama dahil hindi pa kami nagmimerienda ng aling dolor mo eh. Salamat naman po at makakauwi na ako. Eh, siya nga pala, tinawag kita dahil may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Ang kababata mong si Ariel, darating dito bukas. Kasama ang nobya niya. Ay, talaga po? Oo. Magkikita na pala kami ng kababata ko. Kaya nga gusto naming umorder sa'yo ng mga kakanin para bukas. O Ha? sige po, Mang Nestor. Oo. Alam ko naman po yung mga paborito ng kababata ko eh. Dadalhin ko na lang po sa inyo bukas. Buena, kumusta ka na? Ito, ganito pa rin. Nagtitinda pa rin ng kakanin. Tagal nating hindi nagkita. Oo nga. Sinuwerte ka na kasi sa trabaho mo sa Maynila. Iba talaga, no? Kapag nakatapos ng pag-aaral. Suswertehin ka rin. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Ay, eto nga pala yung mga kakanin na pinaluto ng tatay at nanay mo. Salamat. Ako, tiyak, marami kong makakain ito. Miss ko mga luto mong kakanin eh. Ay, siya nga pala itong girlfriend ko. Si Shane. Shane, ang kababata kong si Wena. Hi, kumusta, Shane? Nung dumating kami dito, okay ni Sunny. Pero ngayon, hindi na. Shane, Ha? huwag mo naman biruin ng ganyan na kababata ko. Baka maniwala yan. Hindi naman ako nabibiro, ah. Um, Kasi naman, kung kumustahan lang kayo, may pahawak-hawak pa kayo ng kamay. kasi, At ang tagal, ha? Tapos, ang tagal din bago mo ako pakilala sa kanya. Wena, pasensya ka na dito sa nobya ko ha. Ganyan lang kasi yan. Hindi ka pa niya nakakilala eh, kaya ganyan. Oo, okay lang, Ariel. Bayaran mo na yung mga binili mo sa kanya. Paalisin mo ng tindero na yan. Yung palang nangyari kaya malungkot ka. Silosa pala ang nobya ng kababata mo. Eh kasi naman na eh. Binigyan niya ng masamang kahulugan yung closeness namin ni Ariel. Tapos, tinignan pa niya ako mula ulo hanggang paa. Para po ba sinasabing, mahirap lang ako? Eh, may mga tao talagang ganun. Mapagmataas. Pero sana anak, huwag mong hayaan na sirain nila ang iyong araw. Pati na ang sigla mo sa paggawa. Kailan kaya tayo makakaahon sa hirap, Nay? Wena, Para naman po, hindi na tayo nahamak ng iba. naniniwala ako. May awa ang Diyos. Makakaluwag din tayo sa buhay. Huwag lang tayong mawawalan ng pag-asa. Eh, paano po ba tayo luluwag? Eh, hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Mabuti naman, Wena. At nakita kita dito sa lugar na madalas nating puntahan nung araw. Dito pa rin naman ako nagpupunta. Pag gusto kong ma-relax. Pag gusto kong kalimutan yung mga pangarap kong hindi natupad. Dahil sa kahirapan namin. Huwag ka nang umiyak. Matutupad mo rin ang mga pangarap mo. Tulad ng nangyari sa akin. Ay, oo nga pala, gusto kong humingi ng paumanhin sa kagaspang ang ginawa ni Shane. Iyang-iya ako sa'yo. Sorry talaga. Wow! Ay, Ang sweet naman! Ariel ang nobya mo. Shane, Sabi ko na nga ba eh. May kakatagpuin ka dito sa tabing dagat eh. At ito palang babaeng itong katagpo mo. Shane, huwag kang mag-iskandalo. Nagkakamali ka sa iniisip mo. Ayaw mo ba rin umamin? Eh, huli ko na nga kayo. Magkatabi pa kayo, ha? Ito, pinapahiya.
Maluwang ka dito. Shane! Shane, hindi mo siya dapat sinampal. Nakakayang ginawa mo. Hindi ng sampal gagawin ko. Pag hindi ka niya nilayuan, kakalbuhin ko pa siya. Alika na nga. Uwi na tayo. Alika! Alika! Anak, hiyang-hiya ako kina Melba dahil sa ginawa ni Shane. Abay, nobel mo pa lang siya pero sobra na siya kung magselos. Ang totoo po, Itay, madalas na kami mag-away sa Maynila. Dahil po sa ugali niyang yun. Aba, nako, hindi rin maganda ang pagiging mapagmataas niya. Baka pag nakasal kayo, maging ganyan din siya, maging sa amin ang mga magulang mo. Itay, Anak, pag-isipan mong mabuti. Kung siya talaga ang babaeng gusto mong pakasalan, mahirap magsisi sa huli. Napakasaya ko at nakita ko kayo, Melba. Ngayon, matutupad ko na ang pangako ko kay Mario. Anong pangako yun, Pablo? Bago siya namatay, nag-iwan siya sa akin ang malaking halaga. Ipon niya yun sa mga livelihood project na ginawa namin sa loob. Ano? Nangako ako sa kanya na ibibigay ko sa iyo yun sakaling pumanaw siya. Pero hindi tayo nagkita. Dahil nakalaya na ako pagkamatay ni Mario. At natagalan bago ka nakadalaw muli sa bilangguan. Oo, dahil nagkasakit ang mga anak ko. Humingi ako ng tulong sa mga kamag-anak namin dito para maiuwi ko sila dito. Nang mabawasan na ang gastos namin sa pag-upa. Ang ibig kong sabihin, may perang iniwan ng asawa ko para sa amin. Oo. Hindi niya kayo nakalimutan. Talagang nagbago siya ng mabilanggo. Diyos ko. Ginamit namin ng asawa ko ang perang yun sa negosyo. At sa awa ng Diyos, umunlad yun. Kaya pala, mayaman ka na. Melba, ibibigay ko sa iyo ngayon. Hindi lamang ang halagang iniwan ni Mario, kundi maging ang kinita ng kanyang pera. Buena, patawarin mo ako ha, kasi pinagsalosan kita. Ganun hindi naman dapat. Naging maarte at mapagmatas ako. Ganun pareho lang naman ang mga magulang natin ni dating mga bilanggo, mga tatay natin. Shane, Sorry. Binago ng pag-asenso namin ng ugali ko. Kaya ako naging ganito. Sana mapatawad mo ko. tama na. Huwag ka nang umiyak. Ang importante, namulat ka na sa pagkakamali mo. Promise, magbabago na ako. Ipangako mo rin yan sa kaibigan ko para magkaayos na kayo. Hindi ka na galit sa akin? Hindi na. Ngayon pa ba ako magagalit? Nalaman kong magkaibigan pala ang mga tatay natin. Nagkaayos din sina Shane at Ariel. At kami naman ni Shane, best of friends na ngayon. Totoo nga palang habang may buhay ang tao, ay hindi dapat mawala ng pag-asa. Na isang araw ay darating din sa kanya ang isang magandang bukas. Tulad ng nangyari sa amin. Ako po si Wena at ito ang aking buhay. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi niya nalilimot ang pagtitiis ng kanyang nilalang
na may mabuting puso. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Jun Ligaspe, Phil Cruz, Rosana Villegas, Yunel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Wena. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiel, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang dalagang naging matyaga sa pakikitungo sa kanyang kasama. Siya ay si Jamie. May kapansanan ako. Yon ay dahil sa sakit na nakuha ko noong sanggol pa lang ako. Ganun pa man, dahil sa suporta ni Daddy, nakapag-aral ako at naging katuwang niya sa aming negosyo. At dahil ilang taon na rin biyudo si Daddy, siya at ang mga kasambahay ang madalas kong kasama. Hindi ako pwedeng magkamali. Kulang ng 1K ang pera ko. Paano nangyari yun? Mula naman kahapon nang sumweldo ako. Wala pa akong binibili. Si Yoli. Siya ang naglinis dito sa kwarto ko kaninang umaga. Kinuha kaya niya yun sa bag ko? Ma'am Jimmy! Jimmy, ma'am! Kakain na po tayo. Ay, Ma'am, niluto ko yung paborito niyong ulam para sa ating hapunan. Sige, Yoli. Susunod na ako. Ay, okay po, Ma'am. Ingat po sa paglakad, ha? Almost 2 months na siya dito. Mukha naman siyang mabait. Nakakatuwa nga siyang kasama eh. Pero, ngayon naman ako nawala ng pera. Ano bang dapat kong gawin? Dapat ko ba siyang tanungin? Sasabihin niyo sa akin, Daddy? Kumuha ako ng isa pang kasambahay. Para tulad ng dati, may iwan dito pag umaalis kayo ni Yoli, no? Sayang kasi yung mga dati nating kasambahay. Yung isa, nag-asawa na. Yung isa naman, nag-abroad na. Anak, talagang ganun ang buhay. Iba-iba tayo ng landas na tinatahak. Sana lang po, honest ang nakuha ninyo. Hari nawa. Galing din po ba siya sa agency, tulad ni Yoli? No. Recommended siya ng Tito Fernando mo. In fact, she is here. Po? She is here, anak. Karing, eto na siya. Eto siya, anak, si Karing. Magsalita ka. Hindi ka nakikita ng ako. Magandang umaga po, Ma'am Jamie. Magandang umaga din. Ayan, oh. Karing pala ang pangalan mo. Yes, Opo. oo. Sana maging honest ka sa amin, ha? Mababait naman kami eh. Kaya, sure na kung honest ka,
magtatagal ka dito. Ayun. Pangako po, ma'am. Magiging tapat at masipag po ako. Hindi ko po ipahihiya si Sir Fernando. Maging ang pinsan ko nakatulong po nila. Ma'am Jamie, bakit po tinawag niyo kami ni Karing? May pupuntahan kasi akong birthday bukas. Ay, Gusto kong tulungan niyo akong mamili ng isusuot kong damit. Yung ibang damit ko kasi dito, nalimutan ko na ang kulay. Dahil bihira akong gamitin. uy, naku ma'am. Ang dami mo palang damit, ha? Ang gaganda. Oo nga, ma'am. Kagaganda. Tingnan niyo nga ang tatlong ito. Alin kaya dito ang mas okay na isuot ko? Formal po bang pupuntahan nyo, ma'am? Uy, Karing, mayaman sila ma'am, no? Kaya dapat laging sosyal yung ayos niya. Di ba, ma'am? Ay, huwag naman masyado. Hindi naman yun malaking party. Ay, ma'am, para po sa akin, maganda po ito. Ito pong pink. Ay, Simple, pero mukhang elegante. At tingin ko, magiging komportable kayo dito, ma'am. ay, wag yan. Huh? Hindi bagay sa kanya yan eh. Ay. Mukha siyang matanda dyan. Ano? Pero naisuot ko na ito ng minsan. At wala namang nagsabing mukha akong matanda rito. Naku, ma'am, baka hindi ka lang nila masyadong napansin. Hindi tulad namin na laging nakapokus sa inyo. Kung ako sa inyo, ipamigay mo na lang yan, ma'am. Ito na lang dilaw suot mo, oh. Maganda ito, oh. Mas sexy ka pang tingnan. Di ba, Karing? Ha? Pero, parang hindi naman pang birthday yan. Hoy, pamihira ka. Hindi ka pala marunong tumingin. Naku, ma'am, ako ang sundin mo, ha? Ito na lang dilaw ang gamitin mo. Mas cute ka pa dito. Pamigay mo na lang yan, pink, sa akin. Ha? Sige na. Sige. Sige na nga, ipamimigay ko na lang ito. Ayan. At itong dilaw na lang ang gagamitin ko. Ay, ma'am, itong red, mas maganda kaysa dyan sa dilaw. Ay, Mukhang elegante rin, Hindi. ma'am. Oh, okay na yun, Karing. Huh? Ikaw naman, ileleto mo pa si ma'am eh. Maganda ma'am, ito ma'am, eh. Pwede kayang sakin mo na lang bigay itong pink. Tulog ka na ba, Yoli? Hindi pa. Bakit? Gusto lang akong itanong. Ano yun? Nakita ko, bago tayo lumabas ng kwarto ni ma'am kanina, kinuha mo yung isang pabango niya. Bakit mo ginawa yun? Ayun? Oo. Hindi naman niya malalaman yun. Marami siyang pabango. Hindi pa rin tama yun. Sana nanghingi ka na lang, gaya ng paghingi mo dun sa damit na pink. Kaso, nagsinungaling ka kay ma'am. Hindi naman talaga siya mukhang matanda sa damit na yun eh. Hindi. Binula ko lang siya. Para-paraan yun. Para makuha ko yung gusto ko. Hindi naman kabawasan sa kanya. Ang damit na yun eh. Pero yun Karing, eh. umayong ka na lang sa akin, ha? Para magkasundo tayo. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo sa ibang bagay. Napasyal ka rin. Ay, opo, Sir Fernando. Dadalawin ko po sana ang pinsan ko. Umuwi siya sa probinsya nyo. Kaninang umaga pa. Ganun po ba? Naku, hindi pala kami magkikita. Hindi bale. Samahan mo na lang ako magmerienda rito. Nagpahanda na ako ng makakain natin. Ay, salamat po, sir. Kumusta naman ang trabaho mo sa kapatid ko? Okay naman po. Mabait po sina Sir Jonathan at Ma'am Jamie. Parang hindi po kasambahay kung itrato kami ni Nayoli. Sabi ko naman sa iyo, mabait ang kapatid at pamangking ko eh. Si Yoli, kumusta naman ang trabaho niya? Ho? No. Bakit hindi ka makasagot? May problema ka ba kay Yoli? Siguro nga po, sir. Dapat sabihin ko to sa inyo. Kasi baka may iba pa siyang gawin at ako ang mapagbintangan.
Ginawa niya yun sa aking anak? Yun ang sinabi ni Karing Jonathan. Pero, wala namang nababanggit si Jamie sa akin na may problema siya kay Yoli. O kaya may nawawala sa kanya. Mabait ang anak mo. Mari hindi na lang siya kumikibo dahil ayaw kanyang bigyan ng alalahanin. O kaya naman, maaari ding hindi niya yun napupuna. Maaari ding naaawa sa kay Yoli, kaya nagpapaubayan na lang ang pamangkin ko. Hindi tama ito. Hindi dapat niloloko ng babaeng yon ang anak ko. Porque hindi siya nakakakita. Lolokohin niya ang anak ko. Kakausapin kong Yoling yon. Mas mainam kung si Jamie ang kakausapin mo. Aha. Hulihin mo sa akto si Yoli at saka mo siya paalisin. Hindi dapat pinagtatagal ang ganong kasambahay. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Sige, sasama ako sa iyo, Eleno. Wala naman akong gagawin ngayon sa office. Eli naman, Kasen. Kaasar ka naman eh. Alam mo namang, I don't like my name, ano? O sige na nga. Ellen na akong Ellen. Wait lang ha. Isusuot ko lang yung paborito kong hikaw. Go na tayo. Sabi na nga eh. Gugustuhin mong magpunta sa concert na iyon. Ay, hindi. Hindi maaari mawala dito yun. Ang alinday. Yung paborito kong hikaw. May sentimental value sa akin yun, Ellen. Yun ang huling birthday gift sa akin ni Mami bago siya mamatay. Naku, hindi ako kasin ha. Hindi ako klepto. Naulang din ako nag-enter dito sa room mo. And never ako nag-touch sa mga gamit mo, Day. Alam ko naman na hindi mo ugali ang kumuha ng hindi sa'yo. Sandali. Kailan mo ba huling binuksan ang lalagyan ng alahas mo? Nung makalawa. At nandito pa yung hikaw na yun. At sino naman sa mga kasama mo rito ang madalas na pumasok sa kwarto mo? Si Yoli. Malamang siya na naman ang kumuha. Na naman? You mean? Dati niya nang ginagawa yun sa iyo? Ilang beses na niya akong nakuhanan ng pera, Ellen. Maging mga papango at mga damit. Oh my God, Kasin! At hinayaan mo lang yun? Ayoko kasing mamproblema pa si Daddy sa pagpapalit ng kasambahay namin. Isa pa, tiyak naman hindi aaminin yun ni Yoli pag kinumpronta ko siya. Kahit na. Dapat ipaalam mo pa rin ito kay Tito Jonathan. Sa ginawa mong hindi pagkibo, lalo lang aabuso ang katulong nyo. Kasin, sabihin mo na ito sa daddy mo. Alahas na ang kinuha sa iyo. Sir, hindi po ako. Hindi ko po galing magnakaw. Maniwala kayo. Alam mo, hindi ko rin po galing magnakaw, sir. 3 months na po ako dito sa inyo. Bago dumating si Karing, wala naman pong problema, di ba? Walang reklamo sa akin, si Ma'am Jamie. Teka lang. Parang pinagbibintangan mo ako, Yoli, ha? Ay, sinasabi ko lang naman yung mga nangyari. Tama na. Huwag na kayo magtalo, ha? Nagpatawag na ako ng barangay. Sila ang tutulong sa akin. Pero na maghalughog ng mga gamit nyo. Pero Sir Jonathan, baka naman po kung saan lang nailagay ni Ma'am Jamie yung alahas niya. Sana po, hindi na kayo nagpatawag ng barangay. Tayo na lang po naghanap.
Mabuti yon. Oh, Para may testigo kami. At kapag napatunayan kung isa sa inyo ang kumuha, Sir, kakasuhan ko. Tawarin niyo po ako, Ma'am Jamie. Kailangan ko lang po talaga ng pera, kaya ako nagawang kunin ng hekaw niyo. sinungaling ka. Ay, naku. Ilang beses mo na ako ninakawan ng pera. Pinagpasensyahan kita. Maging sa mga damit at pabango ko, kumuha ka. Abo po. Kala mo siguro, dahil hindi ako kumikibo, hindi ko alam. Yoli, bulag lang ako. Pero hindi ako tanga. Kabisado ko ang mga gamit ko. Pero sobra ka na. Alahas ko na ang kinuha mo. Ma'am, sorry po talaga. Sorry. Alam mo, Yoli, pasalamat ka. At hindi ka na pinakasuhan ng aking anak. Pero, aalis ka na dito. Ngayon din. Anak, malungkot ka. Bakit? Nasasaktan lang po ako, Daddy. Dahil ginagamit ang kapansanan ko para maloko po ako ng tao. Anak, may kapansanan man o wala, nagiging biktima rin ang mga magnanakaw at mga manluloko. Anak, pagsubok lamang ito sa iyo. At sana, huwag ipanghina ng loob mo ang pangyayaring yun. Tama si Daddy. Hindi ako dapat manghina dahil sa pangyayaring yun. Nakahanap din naman kami ng kapalit ni Yoli sa tulong na rin ni Tito Fernando at ng mabait naming kasambahay na si Karing. Gusto ko lang po sanang kausapin sa pamamagitan ng inyong dula ang mga nakikinig ngayon. Sana po maging tapat kayo sa inyong mga amo. May nakakakita man sa inyo o wala, at maging anuman ang kanilang kalagayan. Ako po si Jamie, at ito ang aking buhay. Mahalaga ang may maayos na trabaho. Kaya sana pag-ingatan natin ito. Mga nagsiganap, John Legaspi, Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na JB. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.